Kuya Agustin Love Stories presents The Gulay Vendor Meets Disabled Billionaire. Written by August Rodriguez. Sa isang maingay na palengke ay makikita ang magana at kwelang dalaga na ganado sa pagtawag at pagbenta ng kanyang mga produkto. Bili na po kayo, mga suki! Fresh na fresh at hot na hot just like me! Mga suki, bili na! Bili na po kayo! Para namang pati sarili mo ibinebenta mo na, Kat-Kat. Puna ng katabi niya sa pwesto. Mahina siyang tumawa. Naku, Marsing, ganun talaga. Kung gusto mong makabenta ay kailangan mong galingan. Umismid ang babae at hindi na lamang nagkomento kaya bumalik na si Kat-Kat sa pagtatawag sa mga mamimili. Magkano sa sitaw, Kat-Kat? Malawak ang ngiti ang isinalubong ni Kat-Kat sa suki. Kumusta po kayo, Aling Tekla? Para po sa inyo ay 10 na lang po isang tali. Fresh na fresh po yan, parang ako. Bili na po kayo. May libreng yakap ba yan kapag bumili kami? Singit naman ng kargador na napadaan at narinig ang kanyang spiel. Kayo nga ay huwag magbiro ng ganyan sa dalaga. Saway ni Aling Tekla. Hayaan niyo na po, Aling Tekla. Basta ang mahalaga ay importante. Kuwelang Anya, ilang tali po ng sitaw? Bigyan mo nga ako ng 3 tali. Ay, ito pong talong, 50 lang po ang kilo. Naku, samahan nyo na rin po. Fresh din ito, tsaka po, malaki, mahaba at masarap. Sabi ni Kat-Kat, saka humagikhik. Napangiwi ang dalaga nang mahina siyang paluin ng matanda. Sige na nga, pagbigyan mo na rin ako. Naku talaga, madalnal ka talaga kaya naman ako'y tuwang-tuwa sa'yo eh. Saka maganda na rin po, di ba? Hirit pa ni Kat-Kat bago bumulong sa matandang babae. Umuo ka na lang po, Aling Tekla. Bibigyan kita ng tawad na pechay. Hindi ka ba malulugi niyan? Baka mapagalitan ka na nagpapabenta, ha? Sus, hindi po. Ang pechay ko po ay akin. Fresh na fresh din po ito, no? Mayabang na pagbibida niya. Matapos ang maghapon na pagdaldal at magbenta ay masayang umuwi si Kathleen. Pero bago iyon ay dumaan muna siya sa may-ari ng pwesto at mga gulay na ibinebenta niya para iintriga ang benta at kunin ang porsyento niya. Masayang umuwi ang dalaga sa maliit nilang barong-barong. Naabutan niya ang ina na nagluluto na para sa hapunan nila. Nay, bumili po ako sa palengke ng karne para maisabaw at makakain si tatay. Anya, habang inilalabas sa plastik ang 1/4 na karne. Tatay! Ang ingay mo naman, Kat-Kat. Nahihirapan man ay pinipilit ng ama na magsalita. Mahina siyang humagikhik. Tatay talaga, hindi mo ba namiss ang pinakamaganda mong anak? Umingos ang ama na nakaupo sa lumang wheelchair na galing pa sa barangay. Animo ay marami ng pinagdaanan sa buhay ang nasabing upuang digulong. Paanong hindi ikaw ang magiging pinakamaganda kung lalaki naman ang mga sumunod sa'yo? Maganda rin po ako, tay. Seryosong wika ng kapatid na lalaki na sumunod sa kanya. Baka gusto mong tumayo ako rito at hampasin kita dyan, Jerome. Asik ng kanilang ama. Masama ang timpla ng muka. Mahinang humagikhik si Kat. Paano pala, tatay? Kung bakla nga itong si Jerome, anong say mo? Di bakla siya. Anong magagawa natin? Akala ko po, tatay, magagalit kayo eh. Tatayo pa nga kayo dyan at hahampasin ako. Nakangusong ani ni Jerome. Mabuti ngang bakla sana ako, tay, para makatayo na kayo dyan at tanggapin ko ang hampas nyo. Masisira ang wheelchair, wala pa tayong pamalit. Malakas na humalakak si Kat nang makita ang pagbabago ng timpla ng mukha ng kapatid. Nay, si Jerome mo, iiyak niya yata. Paanong hindi, ate? Mas inaalala ang wheelchair kaysa sa anak. Paano kung mapilay ako? O kaya masugatan ng gwapo ko mukha? Wala na magkakagusto sa akin. Sinamaan niya ng tingin ng kapatid. Mag-aral ka ngang lalaki ka, hindi man babae ah. Sermon niya sa kapatid. High school pa lang ito ay babaero na. Sa isip-isip niya. 3 silang magkakapatid. Si Kat-Kat ang panganay. High school undergraduate siya. Hindi na nakapagtapos dahil sa nagkasakit ang ama. Pangalawa ang high school na si Jerome at pangatlo ang elementary na si Bruno. Kasama sa buhay yun, ate. Enjoy habang nag-aaral. Isinalang niya ang karne sa lutoang kahoy bago balingan ng kapatid.
Uminit ang ulo niya sa damuhong ito. Umayos ka ng pag-aaral mo. Pag nakapagtapos ka ng college at nagkaroon ng trabaho, mag-aasawa na ako. Anak, gusto ko nang makilala ang boyfriend mo bago ka mag-aasawa man lang. Mahinang saad ng tatay nila. Mahina siyang bumuntong hininga. Ako rin po, tay. Siyempre, bago makilala ng kanyang ama ang kasintahan niya ay dapat siya muna. Sir, your 8 o'clock meeting is ready. Nag-angat ng tingin si Anthony sa sekretarya niya nang makasilip siya sa siwang ng pinto. Which one? Partnership project po with Miss Sparks, sir. Naging ang panga ng binata. Sinabi ko na i-cancel mo yan, diba? I don't want that project anymore. Sir? I don't want to repeat myself, Miss Milagrosa. Malamig na sabi niya bago ibinalik ang atensyon sa binabasang business proposal ng kanyang mga boards. Pinasadahan niya ito bago iginilid. Walang kwenta. They just wasted my time. Hindi maganda ang proposal. Hindi pasado sa mataas na standard ni Anthony pagdating sa negosyo. Istrikto siya pagdating sa pasikot-sikot sa kanyang negosyo at trabaho. Nasa pangatlong folder na siya ng mga papeles na kailangang pirmahan at i-check nang biglang tumunog ang kanyang mamahaling phone. Ang girlfriend niya ang tumatawag. Mabilis na nagbago ang mood ng binata. Mula sa inis ay agad na napalitan ng pananabik. Ilang araw na kasing walang paramdam ang kasintahan. Yes, babe. Wala na akong bagong damit. I wanna go shopping, babe. Agad siyang napangiti nang marinig ang boses ng girlfriend. Mabilis na itinabi at pinasawalang bahala ng binata ang urgent na magagawain. Mas importante ang kanyang kasintahan. Ayaw niya itong magtampo. Alright, susunduin kita. Nasaan ka ba? Nandito na ako sa mall. Hintayin na lang kita rito. Anito, saka pinutol ang tawag. Hinagilip niya ang mga gamit at saka lumabas ng opisina. Nanlaki ang mata ng kanyang sekretarya nang makita ang paglabas niya. Sir, may susunod na meeting po kayo at 9. Sumunod ito hanggang sa elevator. At oo nga po pala, hindi po pumayag si Miss Sparks na i-cancel ang You're fired. Ayoko na makulit at hindi makaunawa ng empleyado. Huling ani Anthony bago sumara ang pinto ng elevator. Naiwan ang nakangangang sekretary. Malayo ang mall kung saan naroon ang girlfriend niya pero wala iyong kaso sa kanya dahil mahal niya ito. Gagawin niya ang lahat para mapasaya ang kasintahan. Makalipas ang halos 1.5 oras ay narating na niya ang mall. Babe, ba't ang tagal mo naman? Reklamo sa kanya ng kanyang girlfriend na si Katya. Hindi man lang ito yumakap at humalik sa kanya. Siya ang kusang yumakap dito sa kahinalikan ng babae sa tuktok ng ulo. Nasa office ako kanina medyo malayo rin. I'm sorry babe, tatagalan ako. Umungo lamang ang babae bilang protesta at hindi na nagsalita pa. Sinamahan niya ang kasintahan sa pamimili nito. Lahat ng gusto at ituro nito ay binibili niya. Ihahatid na kita. Iwinagayway nito ang kamay na puno ng gintong mga palamuti. I have a car with me. Saka, natatakot akong sumabay sa kotse. Baka may mamaril na naman sa atin sa sasakyan. Walang nagawa si Anthony kundi ang hayaan ng kasintahan. Totoo naman na walang kasiguraduhan ang kaligtasan kung kasama siya. Papatid na lang kita, babe. Malawak itong umisi. Sure. Nang makaalis at mawala sa paningin niya ang kasintahan ay nagtungo na rin siya sa parking lot. Gabi na, kaya naman hindi na siya babalik ng opisina. Uuwi na siya ng mansyon. Pasakay pa lamang siya ng sasakyan ay agad na nagpaulan ng bala sa sasakyan niya. Damn it! Mabuti na lamang ay mabilis ang reflexes ng mga bodyguard niya. Itinulak siya padapa at gumapang papasok sa loob ng sasakyan na dahan-dahang binuksan ng isa sa kanyang security. Mauna na po kayo sir, kami na pong bahala dito. Wika ng isa. Sinenyasan ang nasa driver's seat na paandarin na ang sasakyan. Malayo-layo na ang natatakbo nila nang mapaigtad si Anthony dahil sa may nagpaulan na naman ng bala sa kanila. Shit! Agad siyang gumapang at pumwesto sa passenger seat saka kinuha ang nakatagong baril sa compartment ng kotse. Hindi niya ako mapapatay mga hunghang. Sir, ako na pong bahala. Malikot ang matang sabi ng kanyang driver. Tumingin sa side mirror at lilipat sa kanya. Iwawala ko po sila.
Hindi po tayo pwedeng lumaban dahil wala pa ng backup natin. Delikado. Kahit bulletproof ay sabay silang napayuko nang may dalawang motorsiklo ang tumabi sa umaandar na kotse at paulanan ng bala. Mabuti na lamang ay gabi at halos walang ibang sasakyan sa kahabaan ng kalsada. Hindi siya nakatiis. Sa isang mabilis na kasa ng kanyang baril ay binuksan niya ang bintana at pinatamaan ng barilang motor na nasa kanyang gilid. Bulsay! Nangingit-ngit na anya nang bumaliktad ang motor. Ngunit gumewang ang kanilang sasakyan nang pumutok ang gulong nito. Binaril pa ng isang nakamotor. Fuck! Damn it! Where the fuck are they? Nakahinga siya ng maluwag nang may magradyo sa kanyang driver. Narito na ang backup. Huminto na rin kasi ang kanilang sasakyan, kaya akala niya ay mapapalaban sila ng driver na kasama. Akala niya ay magtatagumpay na ang mga ito. Kahit sanay na ang binata ay hindi pa rin niya maiwasan ng matakot para sa sarili. Ayaw pa niyang mamatay. Pagbabayaran pa niya ang mga kalapastanganan na pagtatangka sa buhay niya at ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ang pinakamahalaga ay papakasalan niya pa ang kanyang kasintahan. Makalipas ang 1 linggo matapos ang nangyari ay lalong humigpit ang kanyang seguridad. Ang mga bodyguards na hindi niya dati maramdaman ay nakapaikot na sa tuwing lalabas siya. Naalala tuloy niya ang usapan nila ng matalik niyang kaibigan. Para sa kaligtasan mo to, Anthony. Ako ang tatayong head security kung hindi ka komportable sa kanila. Di ko kailangan ng maraming bodyguards, Adam. I can handle myself. Inis itong tumingin sa kanya. Don't give me that bullshit. They're my people, so don't worry about that. They are loyal. Naiiling na lamang siya. Sir Salvatore, i-check po muna namin ang perimeter bago kayo lumabas. Imporma ng head security nang makarating sila sa isang restaurant para sa isang business meeting. Mariin siyang napapikit. He values time. Ayaw niya ng late. But here he is. For his security and safety, he will be late for the meeting. Ano pa bang magagawa ko? Just do the job and make it faster. Ganoon araw-araw ang routine. Even in his house at Emmanuel Village, the security needs to check the surroundings and perimeters first bago siya lumabas. Hanggang sa ninais niya ng makahinga. Isang gabi ay tumakas ang binata at hindi niya akalain na iyon ang gabing sisira sa buhay niya. Naaksidente at nalumpo si Anthony kaya naratay sa wheelchair. Nawala rin ang kanyang paningin. Masayang naglalakad pa uwi si Katkat sa kanilang tahanan nang matigilan dahil sa makinang at magandang sasakyan sa tapat. Kanino naman kayang sasakyan na katulad niyan ang maliligaw dito sa probinsya namin? Ginabi na kasi siya. Naghanap kasi siya ng ibang sideline at hindi na nagkakasya sa panggamot ng ama ang kinikita niya sa palengke. Lalo na at noong nakarang araw ay inatake ito sa puso. Suwestyon ng doktor ay operahan ito. Kaso ay malaking halaga ang kailangan. Pag-iipunan pa niya. Nay, narito na po. Oh, she's here. English na wika ng sopistikadang babae na nakaupo sa upuang kawayan sa maliit nilang sala. Kailangan kitang makausap, Kathleen. Kayo po ang tunay kong ina? Wala sa sariling tanong ni Katkat. Napasimangot si Katkat nang marinig ang mahinang hagkika ni Jerome at Bruno sa isang sulok. Diba, ganun naman na sa mga pelikula. May darating na mayaman, tapos ay magpapakilala na ina at kukunin na ang anak para sa marangyang pamumuhay. Huwag namang si Katkat ang kapalit ng malaking halaga na itutulong mo, Katya. Maawa ka naman sa amin ng tatay mo. Nanlaki ang mata ni Katkat. Tatay? Umirap ang mayamang babae na kahawig niya. Hindi ba obvious? We're twins. At ibinenta ako ni nanay sa mayamang pamilya para sa pang-ospital mo nung bata pa tayo. Masyado ka kasing sakitin. At ngayon, bakit narito ka? Seryoso ng tanong ng dalaga. Hindi na maganda ang kutob sa nangyayari. Maniningil. Binalingan niya ang ina. May utang ka sa kanya, Nay? Magkano? Kailangan ko na bang gumiling sa bar para makabayad tayo? Seryoso man ang usapan ay hindi maiwasang maisingit ni Katkat ang pagiging kwela. Wala namang magbabayad sa bar, ate. Tumigil ka nga dyan, Bruno. Usapang magaganda, matatanda to, no? I don't want to share jokes with you people.
Kailangan ko ng serbisyo mo, Kathleen. Sabi ni Katya. Tumayo na at handa nang umalis. Anong serbisyo? Sumama ka sa akin ngayon din. Mabilis na tumayo ang ina at hinawakan sa braso ang babae na agad nitong iwinaksi. Katya, anong kailangan kong gawin? Maya-maya ay tanong ni Katkat. Kailangan mo lang magpanggap na ako at pagsilbihan ng walang silbi kong boyfriend. Well, may silbi naman siya. Ang pera niya. Kathleen's eyes widened. Ano? Hindi ko kayang gawin yon. Hindi. Magkamukha man tayo pero mas... medyo maganda ka. Kaya baka mag-booking agad ako. Hindi mangyayari yon dahil lumpo na at bulag pa ang gago. Nakaramdam siya ng awa. May kapansanan na ay niloloko pa nila. Masamang tingin ang ipinukol ni Katya sa kanya. Walang utang na loob. Singhal nito. Pasalamat nga kayo dahil babayaran pa kita para sa walang silbi niyong padre de pamilya. Nag-init ang ulo ni Catherine sa narinig. Ayusin mo nga yung pananalita mo. Nasa pamamahay ka namin. Why? Totoo naman Ako na nga ang nagsakripisyo noon para sa'yo. Ngayon ay kailangan ko ng singilin yon. Be thankful nga na babayaran pa kita para sa opera ng tatay niyo. Tatay mo rin yon. Mariing sabi niya. My daddy is rich. Umikot pa muli ang mata nito. Tawagan mo ako kapag nakapag-desisyon ka na. Anito at bago lumabas ay lumingon pa. Ayoko nang pinaghihintay ako. Nang hihinang napaupo si Kathleen. Hawak ang kamay ng inang tahimik na umiiyak. Mabuti na lamang ay maagang nagpapahinga ang ama dahil kung hindi, ay baka narinig na nito ang lahat. Sa hirap ng buhay ay talagang kakapit sa patalim kung kinakailangan. Kung para sa pamilya, kung para sa kaligtasan ng ama. Ilang beses pang inatake at isinugod sa ospital ang ama ni Kathleen. Hanggang sa sinabi ng doktor na kailangan na nitong umaoperahan sa lalong madaling panahon. Tinatanggap ko na. Pikit mata. Tinanggap niya ang alok ng kakambal kaya heto siya. Pilit na nilulunok ang kasalanan. Ang panluloko sa lalaking nakaupo sa upuang digulong. Bulag at tila walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Babe, nasan ka? May kalakasang pagtawag ni Anthony sa kasintahan. Laking tuwa niya nang sabihin nito na aalagaan siya. Lalo tuloy niya itong minahal. Sir, nagluluto po si Katkat. Wika ng isang boses sa tabi niya. Ang kanyang personal assistant / bodyguard / best friend. Agad na sumama ang timpla ng mood ng binata. Call her. I want her by my side. Malamig na utos niya. And why are calling her Katkat? Rinig ni Anthony ang marahang paghinga at paglunok ng kausap. Nawalan siya ng paningin. Lumakas naman ang kanyang pakiramdam. Yun po kasi ang sabi niya. As far as I know, ayaw niyang tinatawag sa kahit na anong pet name o nickname. Siya naman ay nagtataka. Mabait kasing nakikipag-usap ang kasintahan sa mga katulong at kasama nila sa bahay. Sa kanyang pandinig ay bahagyaring nag-iba ang taginting ng boses ng dalaga. Nagkaroon niyo ng kwela at lambing. Yun nga rin po ang pinagtataka ko, sir. Di ba po ay stricto si Ma'am Katya? Saka hindi rin po siya marunong maglinis at magluto eh. Ngayon po ay siya halos ang I don't need your opinion. He said coldly. Sorry po. Ngunit totoo naman ang sinabi nito. Bring her to me. Ang sabi po ni Ma'am Katya, dito na raw po kayo sa sala at hintayin siya, sir. Mabilis na uminit ang ulo ni Anthony. Ayaw niya sa lahat ang kinukontra siya. Ayaw niya na hindi nasusunod dahil tila nababaliwala ang otoridad niya. I don't want to repeat myself, Adam. You know that. Yes, sir. Agad niyang naramdaman ang pag-andar ng upuang digulong. Papasok pa lamang siya sa kusina ay amoy na niya ang masarap na amoy ng pagkain. Babe? Yes, sir. Babe? May kailangan ka? Bahagyang umiling si Anthony. I want you to always stay by my side. Ay, na-miss mo na naman ako kaagad, sir. Babe pala. Nandito lang naman ako, naghihintay sa'yo. Ay, kanta pala yun. Saglit na lang to, Anton. Maluluto na. Ang ilag ng mga kasambay sa kanya ay nariringgan niya ng iba't ibang komento at hagik-hikan. Ang kwela naman ni Ma'am Katkat. Oo nga naman po, ma'am.
Dapat noon ka pa bumisita rito o kaya sumama kay Sir pauwi. Nakakatuwa po kayong kausap, ma'am. Narinig niya ang malakas na halakhak ni Katya. Nakakapanibago. Demurito tumawa. Hindi malakas kung humalakhak. Dahil hindi raw ganoon ang isang sopistikadang babae. Nako, busy lang ako noon. Pero ngayon, kahit busy ay mas pipiliin kong alagaan ang mahal ko, no? Walang busy sa taong mahal ang first priority. Nay? Anthony can't hide his smile, so he bows his head to hide it. Narinig niya rin ang tikim ng assistant sa gilid. Mukhang nahalata ang ngiti niya. Anthony cleared his throat before speaking. I'll be in my off. Oh no, Anton? Kumain na muna tayo. Hintayin mo na ako Sir Adam, dito na po kayo sa mesa. Mabilis naman na sumunod ang lalaki. Marahan itong itinulak ang kanyang wheelchair papalapit sa mesa. Heto na! Katya beamed. May inilapag itong kung anong pagkain sa harap niya. Base sa pang-amoy ng binata ay adobo ito. Susubuan kita, Anton Tumikim si Anthony. Kakaiba sa pakiramdam kapag tinatawag siyang Anton ng dalaga. Bahagya pa siyang napaigtad nang maramdaman ng mainit nitong kamay na humawak sa braso niya at bahagyang humaplos. Bakit ngayon ko lang nararamdaman ng ganito? Tanong niya sa isip. Sa bagay, hindi naman siya touchy noon sa girlfriend. Babe lang rin ang tawag sa kanya o kaya ang pangalan niya at hindi Anton. Kabadong-kabado si Katkat sa tuwing nakakasalamuha ang tao sa mansyon ni Sir Anthony. Kahit sinabi ni Katya na hindi pa naman ito nakikita ng mga katulong at ibang kasambahay sa bahay ni Sir Anton ay hindi niya maiwasang kabahan. Baka makahalata ang mga ito. Kaya ang ginawa niya ay maging siya, iyong totoong ugali niya. Kahit iyon na lamang ay magpapakatotoo na siya. Masarap ba? Malambing na tanong niya kay Sir Anton. Sinusubuan niya ito ng kumain. Marunong naman raw itong kumain mag-isa pero naaawa siya kapag hindi ito nasasalok ng maayos ang pagkain. Magana itong mumuya bago tumango. Parang ako? Naubo ito. Sumaluwag ang kinakain. Uy, grabe siya Kunwari ay reklamo ni Katkat. Nagtanong lang naman ako, Anton Malakas siyang natawa nang makita ang pamumula ng teenga ng binata. Kanina ay pinaalis nito lahat ang mga kasama nila sa kusina, kaya silang dalawa na lamang ang naroon. Alam mong hindi ko masasagot yan dahil wala pang nangyayari sa atin aside from kissing. Siya naman ay namula sa itinuran ng binata. Wala pang nangyari dito at kay Katya. Ay sa 3 taong relasyon nila at ni Katya walang nangyari. Kinabahan tuloy siya, napa-sign of the cross pa. Huwag naman sana. Pero kung hindi, mabilis niyang protesta. Ayos lang. Just ask, babe. Kaya ko naman kahit. Pakiramdam ni Katkat ay namula pati talampakan niya sa itinakbo ng kanilang usapan. Baka ang pinakaiingatan niyang bataan sa loob ng 25 years ay may suko niya sa hot papa. Diyos ko, magtino ka nga, Kathleen. Pabilis niyang sinubuan ang kanin ng binata upang matahimik ito. Kain ng kain, Anton. Huwag kung ano-anong sinasabi Baka bumigay ako. Ibinulong na lamang niya ang huling mga salita. Nakakahiya naman kung marinig at baka sabihin pa ng lalaki na masyado na naman siyang atat. Matapos ang tanghalian ay sinamahan niya ang binata sa silid nito. Magpahinga ka na ng maayos Baka pagpasok ko rito mamaya ay kung ano-ano na naman ang ginagawa mo. Matulog ka. Tatamahin ka sa akin ng kiss. Mahina niyang binigkas ang huling salita pero mukhang narinig pa rin ito ng binata. Kumalabog ang dibdib ni Kat nang marinig ang mahinang tawa nito. Baliw, Kat! Bawal kang tamaan sa boyfriend ng kapatid mo. Baka tamaan ka ng magaling na sungit na yon. Alright, I'll wait for it. Nakakalokong anito. Nakangisi. Nasaan si Adam? Hihingin ko ang mga papeles na kailangan ng pirma. Sinasabi ko sa iyo, Antonio Kunwari pang nagdadabog ang dalaga sa harapan ng nakaupong si Anthony sa gilid ng kama. Ang dami namang pangalan para sa akin. Natatawang ani Anthony. Sasagot sana siya nang hindi niya napaghandaan ang sunod na ginawa ng binata. Itinaas nito ang isang kamay na sumakto sa kanyang baywang. Saka siya hinapit at ipunesto sa pagitan ng mga hita nito. Napahawak siya sa magkabilang balikat ni Anthony.
Napalunok siya nang gumapang pa ang isang kamay nito at yumapos sa kabilang baywang ng dalaga. Ibinaon pa nito ang muka sa impis niyang tiyan. Ramdam ni Kathleen ang matipuno nitong braso kung saan siya nakakulong. Anton! Pasimple niyang hinaplos at pinisil ang biceps ni Anton. Napakagat labi at pinigilan ng umirit. Shit! Sa gym ba siya nakatira? I love you. Halos himatayin si Katkat sa narinig. Alam ng dalaga na hindi para sa kanya ang mga katagang iyon, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at saya. Sa kabila niyo naiinggit. Paano nagagawa ni Katya na lokohin ang ganitong klase ng lalaki? Oo, at masungit ito. Minsan pa nga'y laging nagagalit lalo na kung hindi na kukuha ang gusto. Kung sa mga bata ay nagtatantrums, si Anthony naman ay nagtatanggal ng mga empleyado, mga katulong, bodyguards at kahit hasyendero sa kanilang mansyon. Ayaw niya itong sagutin. Ayaw na niyang pati ang nararamdaman ay lokohin. Walang sagot, lagi na lang. May bahid ng tampo ang boses nito. Ha? I love. It's alright, babe. Ramdam ko naman. Hindi kailangan ng salita dahil ramdam ko. Ramdam ko na mahal mo rin ako. Sagot nito. Nawalan ng imik si Katkat. Makalipas ang halos 2 buwan na nagtatrabaho siya at nagpapanggap sa mansyon ni Anthony Salvatore, ay ni minsan ay hindi pa nakikita man lang si Katya. Tinatawag niya para sana humingi ng impormasyon, ngunit wala. Hindi niya ito makontak. Paanong gagastos ng ganyang kalaki sa isang sikat na resort si Katya kung kasama ko naman siya lagi dito sa bahay? Isang hapon ay napadaan siya sa opisina ni Anthony. May kausap ito. Mukhang si Adam. Sa gabi? Hindi mo alam? Baka tumatakas sa gabi si Katkat para magliwaliw. Kinabahan si Katkat. Paanong nalalaman nito ang paggastos ni Katya? Never mind that, Adam. Ang mahalaga ay umuwi siya sa akin kung magliliwaliw siya ng gabi. Pero, stop Adam. Just stop, okay? Hindi ko kailangan ng opinion mo pagdating sa personal kong buhay. Matuto kang lumugar. Ay grabe, ang sakit naman nun ah. Kaibigan mo ko, Anthony. Paanong hindi ako mangingialam kung ipinapalabas na oportunista ang babaeng yun? She can spend all my money, basta sa akin siya. Talagang she's spending all your money, Anthony. Biruin mong halos bilyon ng araw-araw na binabayaran ng black card na ibinibigay mo sa kanya. I don't care. Rinig ang malakas na buntong hininga sa loob at maya-maya ay yabag. Mukhang palabas na si Adam. Mabilis siyang umalis sa harapan ng opisina at nagtatatakbong patungo sa sariling silid. Susubukan niya ulit tawagan si Katya. Baka mabuking na sila kung patuloy itong gagastos at malalaman ni Adam at sasabihin kay Anthony. Sumagot ka! Sumagot ka, Katya! Bulong niya habang nagpalakad-lakad sa kabuuan ng silid. Hindi siya mapakali. Hanggang sa naputol ang tawag ay hindi pa rin sumasagot ang babae. Ano ba naman yan? Inihagis niya ang dekipad na cellphone sa kama. Pero nanlaki ang mata niya nang tumama lamang ito sa kama at tumalbog sa sahig. Ay leche, hindi ka bola. Bakit tumalbog ka dyan? Dali-dali siyang lumiban at hinanap ang parts ng dekipad na cellphone. Lintik naman kasi. Saan pa kaya tumalsik ang battery mo? Kapag nabagsak kasi ang kanyang lumang cellphone na galing pa sa kaibigan sa probinsya, ay nagkakalasog-lasog ito kung saan-saan napupunta at mukhang napunta ang battery nito sa ilalim ng kama. Kailangan pa niyang yumuko at tumuwad para makuha ito. Tahirap ka talagang cellphone ka. Naku talaga, kung hindi lang kailangan ni tatay ng operasyon ay papalitan na kita eh. Gigil na niya. Kaso, saan naman ako kukuha ng pambili kung hindi rin naman sana dito sa lecheng pagpapanggap na to? Tapos kung wala namang sakit si tatay, hindi ko naman tatanggapin ng ganitong trabaho. Naudlot ang gigil na monolog ng dalaga nang biglang may magsalita. What are you doing there, Miss Katkat? Ala, anong itsura bang napasukan ni Sir Adam? Parang ayaw na niyang lumabas sa ilalim ng kama. Kaso, ay, ano? Makikipag-usap siya sa lalaki na puwet ang nakaharap dito? Napakapangit naman kasi ng timing ni Sir Adam. Miss, you need help? Hiyang-hiya talaga siyang lumabas kaso kailangan.
Dahan-dahan siyang umalis sa ilalim ng kama kahit na hindi pa niya naaabot ang battery ng phone. Pasimple niyang hinila pababa ang laylayan ng manipis na shorts na kanyang suot ngayon. At nang mahila pababa ay mabilis na rin niyang hinila pataas ang garteran. Grabe naman kasing shorts to. Wala bang mas mahabang shorts si Katya at ito pa ang binigay sa akin? May kinuha lang ako. Anya, hindi makatingin sa kausap na nanatili lamang sa pintuan. Wow gentleman naman. Paniguradong sumulyap lang siya sa puwet ko. Wala tuloy sa sarili na napahawak siya sa puwet. Mabagal na tumango ang binata. Hindi mapirmi ang tingin sa harap. Tumingin nga ito sa puwet ko. Nahihiya eh. She mentally shook her head. Bakit ba puwet ang nasa isip ko ngayon? Hinahanap ka ni Sir Salvatore. Hinagilap niya ang balahibuhing tsinelas na hinubad niya kanina sa paa dahil hindi siya sanay isuot ito. Tumatama sa binti niya at parang lagi siyang madadapa. Ipinapatawag ako? Maliit itong ngumiti. Alam na agad ng dalaga. Nagsungit na naman si Anthony at hinahanap siya. Sumama siya kay Sir Adam papunta kung saan si Sir Anthony. Nahihiya pa rin siya dahil sa naabutan nito. Ganon rin ay kinakabahan siya dahil sumagi sa isip ni Katkat ang usapan na narinig. Hindi pa niya nakakausap si Katya dahil sa bulok niyang cellphone. Galit ba si Sir Adam? Lagi naman. Oo nga no. Pasan ba niya ang buong mundo? Biro niya. Kinakabahan pa rin. Masungit at suplado rin kasi itong si Sir Adam. Malakas rin ang pang-amoy. Naabutan nila sa sala si Sir Anthony na pawisan at busangot ang mukha. Nakatayo sa gilid nito ang physical therapist. Nagsimula na pala ang therapy nito ngayong hapon. 2 buwan bago nasimulan ang physical therapy dahil pinagaling pa ng gusto ang sugat sa katawan ng binata. Where have you been? Sita sa kanya ni Sir Anthony nang maramdaman ang paglapit niya. Kinuha niya ang towel na nakasampay sa sandalan ng sofa at pinunasan ang pawis ni Sir Anthony. Paano mo nalaman na ako to? Napapitla ang dalaga nang hawakan nito ang kanyang kamay. Of course, tanging sagot nito. Napalunok si Katkat. Hindi magkamayaw ang kaba ang umatake sa kanyang dibdib dahil sa maiksi nitong sagot. Hinga Katkat. Hinga ka. Di ka pwedeng mamatay. Ang pangit ang dahilan kung mamamatay siya dahil lamang sa sobrang kilig. Hirap na hirap man sa physical therapy ay tiniis ito ni Anthony. Bawat maliit niyang hakbang ay sumisigid ang sakit sa kanyang kalamnan. Kaya mo yan, Anthony! Konti pa! Ngunit sa kabila ng bawat sakit ay may kapalit. Ang malambing na boses ni Katkat, encouraging him to continue. Anthony knows that Katkat is smiling while asking him to continue walking to reach the other side. Slowly, Sir Anthony. Dahan-dahan po. Paalala ng kanyang therapist dahil pinipilit niya ang sarili na bilisan upang marating agad ang pwesto ng dalaga. Slowly, sir. Makakarating ka rin sa magandang premyo. Ay, syempre naman po, manong therapist. Mabilis na sabi ni Katkat. Maganda na ako, masarap pa. Napaubo si Anthony sa sinabi ng dalaga. Sa sobrang kwela nito ay parang wala nang pakialam sa mga lumalabas sa bibig. Love, ano? Masarap pang magluto, Anton. Akala mo naman dyan. Kahit hindi pa niya kita ay alam niyang nakanguso ito. Hindi niya mawari bakit tila ba alam na alam niya ang bawat reaksyon nito. He's imagining his girlfriend's face based on what he remembered, but the voice, the softness of it, hindi bagay sa muka at pagkatao nito. Paanong nangyari iyon? Ibang babae ang pumapasok sa isip niya ngunit walang muka. Finally, mahinang usal ni Anthony nang maramdaman ang mainit na kamay ni Katkat na humawak sa kanyang mga braso. Sa ulado na niya ang lahat sa dalaga. Wala man siyang paningin, ramdam niya ang presensya nito. Ang natural nitong amoy na hindi maitatago ng mamahaling pabango. Yehey! Tapos na! Hiyaw ng dalaga. And the prize is... Tan 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 tan! Your beautiful girlfriend! Yeah. Alalay pa rin siya ng therapist dahil hindi pa man niya kayang tumayo ng mag-isa. Ang maganda kong premyo sa bawat tagumpay ko. Naramdaman niya ang mahinang hampas mula sa dalaga. Wag naman ganyan, Anton. Kinikilig ako eh.
Mahina siyang natawa. Hindi na alintana kung makita ng lahat. Talaga? Yes na yes to the highest level, sir. Nito, nahalata ang pinipigilang tawa. Saglit nga, Sir Adam. Makikisuyo po ako ng wheelchair ni Anton. Bawal mapersa to. Di ba po ba, Manong? Yes, ma'am. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-alalay sa kanya paupo sa upuang naging kasama niya na. Di ba? Pwede na akong maging personal nurse mo, Sir Anton. Naku, dapat may bayad to eh. Sure, you can have me. The payment. Apakalandi, Anthony! Natawa siya at bahagyang napailig nang kurutin siya ng dalaga sa tagiliran. What? Totoo naman. Ewan ko sa'yo. Tara na nga! Naramdaman niya ang pag-andar ng wheelchair sa tulak ni Katkat. Maligo ka na at magbihis. Baka sakaling mahimasmasan ka. Hindi mangyayari yun. Paano mo nasabi? Manghuhula ka. Sige nga, hulaan mo ang kapalaran ko. Pinatulan niya ang kuwelang hirit ng babae. Inabot niya ang palad nito. Alam ko na ang kapalaran mo. Narinig niya ang hagikik nito sa kanyang likuran. Ano? Ako. Hanggang kailan mo balak lukuin si Anthony? Hating gabi na nang mapagpasyahan ni Kathleen na lumabas ng silid dahil sa kanyang uhaw. Ngunit nadatnan niya sa kusina si Sir Adam at ito agad ang salubong sa kanya ng binata. Anong ibig mong sabihin? Maang na tanong niya. Ang kanina pang nanunuyong lalamunan ay para bang mas naging tuyot. Parang kanyang Ibinaba nito ang hawak na baso ng alak sa kabahagyang humakbang papalapit sa dalaga. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Sabi na nga ba at malakas ang pang-amoy nito? Tapos na nga ba ang maliligayang araw niya? Oo, maligayang bawat araw niya sa piling ni Anthony. Mahal na niya ang binata. Hindi niya napigilan ang sarili na mahulog dito. Paano mo nalaman? Utal na usisa niya. Ang dibdib ay hindi magkamayaw sa kaba. Alam na rin kaya ni Sir Anthony. Ano na lang sasabihin sa kanya ng binata kung sakali man. Wala na siyang mukhang ihaharap dito. Nagkibit balikat ang lalaki. Hindi ako basta bodyguard at assistant lang, Miss Kathleen. Kaibigan rin ako ni Anthony. At ayoko na napagsasamantalahan ng kaibigan ko, lalo na sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Napahikbi si Kathleen. Kinakain siya ng konsensya. Siguro ay kailangan na niyang tapusin ang pagpapanggap. Wala na siguro siyang utang na loob sa kakambal. Maayos na rin naman na naoperahan ang kanyang ama. Kailangan ko na bang umalis? Hikbi niya. Pinupunasan ng laylayan ng damit ang mga luha at sipon. Ano ang usapan niyo ni Katya? Hindi niya narinig masyado ang tanong. Ha? Inabutan siya ni Adam ng panyo. Ayusin mo nga muna yung sarili mo. Asik nito. Salamat. Tiningnan niya ang panyo at kahit nasa alanganing sitwasyon ay hindi niya napigilan na matawa. Paano ba naman kasi ay si Olaf ang disenyo nito? Napasimangot na lamang siya at halos magpakain na sa lupa dahil sa kanyang pagtawa ay ang paglobo naman ng kanyang sipon. Ay shit! Iyan ang isa sa mga bagay na nagpahinala sa akin. Sinulyapan ni Kathleen si Adam na prenteng nakasandal sa island counter. Natatawa ngunit pilit na sinusupil ang pagkunot ng noo. Ang alin? Itinuro siya nito. That one. Kwela. Kahit seryosong usapan ay napapagaan mo. Salamat. Nahihiyang anya. Kahit mamahalin ang mga damit na suot mo ay dugyot ka pa rin. Ay, grabe naman siya. Sa tingin mo ba ay kakain ng nakakamay si Katya habang nakataas ang paa sa upuan? Sisinga sa panyo at ibabalik sa nagpahiram? That's gross. Katya ay sophisticated, demure, elegant. Nawala tuloy ang iyaki niya. Sumasama ang loob niya sa lalaking kaharap. Oo na nga. Hindi mo na kailangang isampal pa sa pagmumukha ko na kahit bihisan ako ay hindi na maitatago na isa pa rin akong dukha. Hindi pinansin ni Adam ang drama niya. Nagpatuloy ito sa panlalait. Hindi siga kung kumilos at maglakad ang isang Katya. Hindi taga-kanto nakita na ang ngalangala kung malakak. Masama ang hilatsa ng mukha na tumalikod siya kay Adam. Nawala ang uhaw niya. Kinakabahan na nga siya dahil sa pagkabuking, ngunit nilait pa siya nito. Oo na nga, di ba? Hindi mo na ako kailangan laitin ng bongga. Aalis na nga eh. Saka hindi ako taga-kanto, no? Wala naman kanto sa bahay namin. Nasa tabing palayan kami.
Narinig niya yun at bumuntong hininga ito. Anong usapan niyo ni Katya? Wala ka na doon. Kung aamin man ako, kay Sir Anthony na lamang. I'm asking you, Miss San Pedro. Kinilabutan siya sa pagbabago ng tono ng pananalita ni Sir Adam. Napaharap tuloy siya dahil sa kaba. Baka mamaya ay bigla na lang siya nitong saksakin sa likod. Hindi naman siya si Rizal na pinatay na nakatalikod. Sinabi niya na alagaan ko si Sir Anton hanggang sa makalakad at makakita ulit. Habang siya ay patuloy na gagastos gamit ang pera nito. Ang hirap palang umamin sa kasalanan na sinadyang gawin. Babayaran niya ang pang-opera ni tatay bilang kapalit. And hindi ko na siya nakausap simula nung dumating ako dito. Magkamukha kayong dalawa pero ang laki ng pagkakaiba ng ugali niyo. Komento ng binata bago mahinang nagtanong. What's your decision now? Dami namang tanong. Mamamatay na ako sa kaba dahil parang papatayin niya na ako sa tingin niya eh. Aalis. Muli nitong kinuha ang alak at tinungga mismo sa bote. Sa tingin mo, ano ang magiging reaksyon ni Anthony kapag bigla ka na lang nawala? Based on what you said, Katya doesn't want to take care of his boyfriend but to just spend his fortune. Hindi babalik si Katya hanggat hindi pa gumagaling si Anthony. Sino ang ihaharap ko sa kanya? Napayuko siya. Pati ba naman yun ay kargo ko? Alangan naman ako. Kanino bang kasalanan yan? Sabi ko nga, kasalanan ko. Simangot na anya. Bahagyang natahimik siya saka nagpatuloy. Pero nahihiya na akong humarap kay Sir Anthony. Takot na takot ako araw-araw dahil nag-aalala ko na baka malaman niya. Hindi ko kaya na iwan siya na nasa ganoon pang kalagayan. Mahal ko na siya, Sir Adam. Kasalanan ko na rin naman to. Dahil hindi ko kayang bumalik sa dati ang kaibigan ko. Bulong ni Adam nang mukhang sa kanyang sarili sinasabi. Anong ibig mong sabihin? Panay pa rin ang punas niya sa luha. Mabilis rin niyang sinasaluang sipon dahil nakakahiya naman kung lumulobo na naman ito sa pangalawang pagkakataon. Sunod-sunuran si Anthony kay Katya. Ganun niya kamahal ang babae. Pero sa iba, sa lahat, lalo na sa mga empleyado niya, masungit yun, strikto at ayaw niyang tatanga-tanga. Usal nito. Hindi yun madaling mapangiti kung hindi rin naman dahil sa girlfriend niya. Tila dinudurog ang puso ng dalaga sa bawat katagang lumalabas sa bibig ni Adam. Ang sakit isipin na mahal nito si Katya, samantalang ayaw naman ito alagaan ng binata. Pera lamang ang habol ng kakambal niya sa lalaki. Pero gumaan ang aura ni Anthony nang dumating ka. Lagi na lang siyang nakangiti at hindi na nagagalit sa palpak na trabaho ng kanyang mga empleyado. Malaki ang nagbago sa kanya simula nang dumating ka. Nangislap ang mga mata ni Katkat dahil sa ligaya. Talaga? Tungtuwa ka. Alalahanin mong may kasalanan ka pa. Hihikbi-hikbi na lamang siya, saka tumahimik para magpatuloy ito. Hindi na siya natatakot na magpakita ng emosyon sa lahat. Ngayon na lang ulit siya naging ganon simula nang mamatay ang mga magulang niya. Kaya, I don't know. I'm just afraid that my friend will be back on his old self once he found out. Masakit na marinig ang mga katagang lumabas sa bibig ng babaeng nag-aalaga at nagpapasaya sa kanya na niloloko lang siya nito, na hindi ito ang girlfriend niya, pagkus ay nagbayad ang kasintahan ng iba para alagaan siya. Hindi malaman ni Anthony kung alin ang mas masakit, ang katotohanan bang pera lamang habol sa kanya ni Katya at hindi siya nito totoong gustong alagaan, o ang katotohanang nahulog siya sa babaeng impostor. What are you doing here alone, Anthony? Nagpahatid siya sa hardin sa isang katulong na nakita siya habang siya ay palabas na ng elevator. Gusto niyang magnilay-nilay patungkol sa narinig niya kagabi. I know everything, Adam. He heard him sigh. I'm sorry. Ano man ang idahilan nito ay alam nitong wala na rin namang halaga. May haka-haka na ito na narinig niya ang lahat, lalo na at ito na ang nakakita sa kanya na pasakay na ulit sa elevator kagabi. Wala man siyang paningin ay kabisado niya ang pasikot-sikot sa sarili niyang mansyon, kaya hindi siya mawawala. Masyado lamang maalaga si Katkat at hindi siya hinahayaang mag-isa. Bawiin mo lahat ng cards ko kay Katya, Adam. Ayoko nang gagastos pa ang babaeng yun ng pera ko. I don't want anything related to her too. Mahina ngunit mariin niyang saad sa assistant. Paano si? Umiling siya. Hindi malaman ang gagawin.
Hindi ko alam. Okay, sagot nito. Halika na sa loob, mainit na ang sikat ng araw. Hindi na siya nakapagprotesta nang basta nitong itulak ang wheelchair papasok ng mansyon. Nagpatuloy ang bawat araw ni Anthony. Masakit ang puso niya. Tila tinutusok sa tuwing naririnig ang bawat tawa at kwelang banat ng babaeng nag-aalaga sa kanya. Natatakot siya na baka isang araw ay mawala na lamang ang dalaga. Parang ayaw niya na tuloy na ipagpatuloy ang pagpapagamot. Fuck! What was that, Adam? Isang araw na nag-iisa siya sa silid ay nakarinig siya ng putukan sa labas. Nasa labas si Katkat, baka mapaano ito. Adam! Kathleen! Wala siyang magawa. Bulag siya. Hindi siya makaalis sa kama. Kinapa niya ang baril na nasa ilalim ng kanyang unad. Ikinasa niya at pinakiramdamang maigi ang paligid. Agad niyang itinutok sa pinto ang baril at handa ng kalabitin ng gatilyo nang maramdaman ang pamilyar na presensya. Kathleen? Usal niya. Anthony! Shit! Sumugod dito si Katya kasama ang sakim mong uncle. Agad na imporma ni Adam. Sinasabi ko na nga ba? Rinig pa rin ang putukan sa labas. Mailang presensya pa ang pumasok. Siguro ay ang mga bodyguards niya. Damn it. Itinaas niya ang kamay. Hinihingi ang kamay ni Katkat. Kat? Oo, wala akong alam dyan, Anton. Hindi ako sindikato, ha? Nanginginig ang boses na anito. Sa seryosong kaganapan ay nagawa pa rin niyang magpatawa. I just want to hold your hand. Chancing ka pa eh. Nasa bingit na nga tayo ng kamatayan. That's enough. Kailangan mong mailipat sa safe na lugar, Anton. Sambit ni Adam. Hindi pa man siya nakakasagot ay iginiya na siya nito papunta sa wheelchair katulong si Katkat. Let's go. Si Katkat na ang kusang kumapit sa kanan niyang kamay dahil ang kaliwa ay may hawak na baril. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Palabas na sila ng silid ngunit napahinto dahil sa nagsasalita. Where are you going, my dear nephew? Uncle, talaga nga namang ang masamang damo ay hindi madaling mamatay. Nahulog na sa bangin at nagpaulan ng bala ay buhay pa rin. Anito sa kahumalakhak. Sa palagay ko ay hindi masamang damo ang magulang mo dahil tig-isang bala lang ay patay agad. Fuck you. Nang gagalaiti at nanginginig ang kamay ni Anthony. Ito ang pumatay sa magulang niya at nagtatangka sa kanya. Itataas na sana niya ang kamay na may baril upang itutok sa tiyuhin nang biglang hawakan ni Katkat ang kanyang braso at kusang iniangat ang kamay niya upang itutok sa kaharap. Humigpit ang kapit niya sa isa nitong kamay dahil ramdam niya ang panginginig nun. Malakas na humalakhak ang tiyuhin niya sa naksaksihan. At kamukha nga talaga ni Katya ang babaeng yan ah. Sino ang mas magaling? Si Katya o ang kakambal niya? Nakangising tanong nito kay Anton. Paano niya malalaman wala pa naman daw nangyayari sa kanila ni Katya? Love, shut your mouth, please. Bulong niya dahil baka mapagbalingan ito ng tiyuhin. Matabi lang dila ah. Unahin ko kayang patayin itong impostor na to, Anthony, ano? Walang hiya ka, huwag mo siyang gagalawin. Hindi naman sana ako susugod dito kung hindi mo lang binawi ang cards at pinuto lang sustento kay Katya. Malaki ang pakinabang ng batang yun. Masyadong magarbo kung gumayak at gumastos gamit ang pera ng hangal at lumpo niyang boyfriend. Sa kasamaang palad ay pera lamang habol sa'yo ni Katya. Noon pa man. Sa sobrang kaba at takot ay parang gusto nang maihi ni Kathleen sa salawal. Nasa kusina siya upang ikuha ng pagkain si Anthony nang magkaroon ng putukan sa labas. Para pangang umikot ang daigdig na nang basta na lamang siyang hablutin ni Sir Adam at kalad ka rin patungo sa silid ni Sir Anthony. Anong nangyayari, Sir Adam? Hindi ito sumagot, bagkus ay basta na lang nitong binuksan ang silid ni Anthony na siya namang sumalubong sa kanya ng baril. Mamamatay ako sa nervyos eh. Naawa siya sa binata nang harap-harapang aminin ng uncle nito ang totoo. Kahit natatakot ay nangibabaw ang galit, kaya hindi na siya kusang nagtutok ng baril na hawak ng binata sa matandang makapalang balbas. Kathleen mentally rolled her eyes. Ermitanyo, sobrang haba ba naman ang balbas niya? Hindi niya nasundan ang usapan. Walang rumehistro sa utak niya sa sobrang takot para sa sarili at para sa binata. Bigla na lang ulit nagkapalitan ng putok. Hindi alam ni Kathleen kung bakit siya natatakot, kaba at sobrang instinct. Now! Pagsigaw na yon ni Ada, may hinablot niya ang wheelchair ni Anthony at mabilis na isinakay sa elevator.
Siyempre kasama siya at si Adam. Hindi na nakahabol ang ilang bodyguards dahil naukupa na ng mga kalaban ng atensyon. Para silang nasa pelikula, yung nakasakay sa elevator at hindi alam kung ano ang sasalubong sa pagbukas nito. Magkapantay si Adam at Anthony, parehong nakatutok ang baling sa pinto ng elevator. Samantalang si Kathleen naman ay nasa likod ng wheelchair at mahigpit ang kapit doon. Lord, parang awa mo na. Gusto ko pang mabuhay. Bulong niya na panalangin niya. Ayokong mamatay na virgin, Lord. Kung ano-ano ang sinasabi niya sa sobrang takot, mahinang tumawa ang dalawang kasama niya. Nakuha niyo pang tumawag ay yung mamamatay na yata tayo. Naiiyak na singhal niya. Nakatutok ang mata sa pinto ng elevator na unti-unting bumubukas. We're not gonna die, love. I assure you. Parang mauuna na yata siyang himatayin. Napalitan ng kaba niya dulot sa nangyari ng kaba dahil sa itinawag ng binata sa kanya. Tumulo ang luha niya. Sinasalakay siya ng konsensya. Hindi ka pa pwedeng mamatay. May kasalanan ka pang kailangang harapin, Miss San Pedro. Panira ka talaga ng moment. Ay! Damn! Mabuti na lamang ay mabilis ang reflexes ni Adam. Agad nahila si Anthony sa likod ng hagdan. Pagbukas kasi ng elevator ay agad na nagpaulan ng bala sa kanila. Kasunod ay ang nanggagalaiting boses ni Katya. Ngunit siya'y naiwang tulala kaya siya ang sumalo. Kathleen! Ang nanlalaking mga mata ni Adam at ang hintakot sa boses ni Anthony ang huli niyang narinig bago mawala ng malay. Lord, ayaw ko pang mamatay. Anya sa isip. Mahigit 1 taon na mula nang magising si Katkat sa ospital. Wala siyang ibang makamulat, kundi ang inang umiiyak at ang amang tulala. Ang pasaway ng mga kapatid ay tahimik sa sulok. At ang maliit na papel, sulat galing kay Adam. He doesn't want to see you anymore. Pinapatawad ka niya basta huwag ka na magpapakita pa kahit kailan. Sa ibaba ay ang pirma ni Anthony. He doesn't want to see me anymore. Eh hindi naman talaga siya nakakakita. At tungal niya nang mabasa ang kapirasong sulat. Parang gago naman eh. Bumalik siya sa pagtitinda sa palengke. Sa hapon ay kumukuha naman siya ng labada. At sa gabi naman ay nag-iihaw-ihaw siya. Anak, baka yumaman na tayo niyan. Minsan ay hindi na natiis na puna ng kanyang ina. Tawanan na lamang tuloy sila. Mabuti nga yun ay, para hindi na tayo maalok ng malaking halaga. Malungkot niyang tanaw sa labas ng bintana ng kanilang maliit na barong-barong. Tanaw mula sa kinatatayuan niya ang malawak na palayan sa likod. 1 linggo mula nang magising siya ay namatay naman ang kanyang ama. Nabaliwala ang sakripisyo niya, ang paglaban niya sa konsensya. Pero pasalamat na rin siya dahil nadugtungan ng buhay ng ama kahit maiksing panahon pa. Ano bang nangyari noon, Katkat? Bakit nawala ang Kengkoy kong anak simula na magtrabaho ka kay Katya? At oo nga pala, wala siyang naging balita sa nangyari. Kung anong nangyari kay Katya, sa uncle ni Anthony, kay Adam at sa lalaking mahal niya. Umiling siya. Wala po, Nay. Saka paanong nawala? Hindi po Nagja-church lang siguro dahil puro seryoso ang tao roon. Hindi kaya kwelang powers ko. Tawarin mo kami ng tatay mo, anak. Kung hindi dahil sa amin ay hindi ka madadamay sa galit ng kapatid mo. Hindi sana. Nanay naman. Napakadrama. Tinalikuran niya ito at binalikan ng labada sa gripo. Iniwan niya sandali dahil parang wala siyang lakas. Hindi siya makatulog sa gabi, lalo na't hindi siya makapagpaliwanag kay Anthony ng side niya. Nang dahilan niya, hindi siya matahimik. Sinubukan niyang isearch ang binata sa social media, ngunit walang lumalabas. Sayang ang bayad niya sa computer shop. Hindi niya tuloy alam kung paano magkakaroon ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Ay, skapal na mukha mo, Katkat. Ikaw pa ang hahabol. Buti nga pinatawad ka na ng kusa. Pagkausap niya sa sarili habang gigil na kinukusot ang kobre kama. Kainis naman kasi eh. 8:00 na ng gabi siya natapos sa paglalaban ng kobre kama at punda ng kanyang unan. Maaga na lang siyang gigising bukas para magsampay muna bago magtinda sa palengke. Ang nanay naman ay nag-harvest ng gulay na ititinda. At syempre, hindi mawawala ang pechay niya. May sarili na silang maliit na taniman ng gulay kaya hindi na siya umaangkat pa. Pechay! Bili na po kayo ng pechay ko, mga suke! Bili na kayo, pechay ko, o may talong din!
Malaki, mahaba tsaka mataba. Sitaw, bataw, patani, bili na po kayo. Habang abala at sigaw ng sigaw ang dalaga upang magtawag ng mga mamimili. Sa isang malayong banda naman ay ang nakangiting individual habang pinapanood ang kwelang dalaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Maingay ka pa rin. Komento ng kanyang kasama. Mahina siyang natawa. Tama ka. Maganda pa rin. Wala akong sinabing maganda. Mahal ko pa rin. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Walang pinagbago ang dalaga. Kuwela pa rin at sa konting kilos at galaw ay napapangiti siya. Umiksi ang buhok nito na dati ay hanggang bewang. Base na rin sa larawan na kinuhanan pala ng kanyang assistant habang sila'y magkasama at nagkukulitan ni Katkat. Mas naging morena rin ang balat na animoy babad sa arawan. Pero hindi niyon mababago ang kanyang nararamdaman. Nagpasya siyang lapitan ng dalaga. Magkano ang pechay mo? Nakatungong sumagot ang dalaga dahil nag-aayos ng ibang paninda. Bibili po kayo ng pechay ko? Sige po, fresh na fresh po ito. 20 lang po isang Hi, love. Anthony? Gulat na gulat ang itsura ni Kathleen. Hindi makapaniwala. Sinuyod pa siya mula ulo hanggang paa, tila gulat na nakakita at nakakalakad na ulit siya. Sir, mahinang usal nito. Punong-puno ng kasiyahan ang dibdib ni Anthony habang malayang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi nabigyan ng maayos na hustisya ang itsura ng dalaga sa litrato. Mas maganda ito sa personal. Oo nga at kamukha ni Katya. Pero maamo ang mukha ni Kathleen at halata sa kulay kayong manggin nito mga mata ang pagiging carefree. Kumusta ka na? Usal niya nang makaupo sa harapan ng dalaga. Nang makabawi ito sa pagkabigla ay inaya siya nitong umalis at lumayo sandali sa palengke hanggang sa mapadpad sila sa isang parke. Sir, alam ko pong huli na pero patawad po. Alam ko pong mali ang manloko ng tao, sir. Pero po kasi kailangan ko po ng malaking halaga para sa tatay ko ng mga panahon na yun. Pero lahat ang pinakita ko at pinaramdam ko, sir. Totoo po ang lahat ng yun. So, totoong minahal mo ko? Nakangiting usisa ni Anthony na nahiyang nagyuko ng ulo si Kathleen. Opo. Mahinang sagot nito. Lumawak ang ngiti niya. Pero kasi sir, sorry po talaga. Tatanggapin ko po kung hindi niyo po ako mapapatawa dahil malaking kasalanan po ang nagawa ko. Sa halip na maawa ay natawa siya sa dalaga. Tuwang-tuwa siya na halos pumuno na sa kanyang puso. Masayang masaya siya dahil sa wakas, nakikita at napagmamasdan na niya ang dalaga na matagal niya nang inaasam. I choose to look on the positive side, Kathleen. Oo, nagalit ako at nasaktan. Dahil tao rin naman ako. Hindi rin ako manhid. Ramdam ko ang may nag-iba. Maluloko mo ang ibang tao sa mansyon pero hindi ako. May kutob na ako na hindi si Katyang nag-aalaga sa akin. Pero pinaniwala akong sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Isiniksik ko sa aking utak na nagbago si Katya para sa akin. Sorry po. Sambit ng dalaga. Napanguso ang binata nang makita ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Simula pa lang ay naghinala na si Adam. He also knows Katya. Pero dahil siguro sa make-up ay hindi na niya napagtuunan ng itsura. Nagbase siya sa kilos mo na hindi naman ginagawa ni Katya ang bawat ginagawa mo sa mansyon. Lumipat ang mga tingin nito sa katabi niyang si Adam. Gumuso bago muling yumuko. Masama tuloy niyang tiningnan si Adam na napakamot sa kilay. Strikto, masungit at mabilis ako mapikon. Oo. Pero malambot ako at mabilis magpatawad pagdating sa taong mahal ko, Kathleen. Kaya noon pa man, pinatawad na kita. Hindi ko pa man alam ang dahilan. Anton, sambit ang dalaga. Ang sarap pakinggan na matawag mo ulit ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pahayag niya. Okay ka, sir. Hindi mapigil ang bigkas ni Katkat sa mga pinagsasabi ni Anthony na kakurnihan. Tumawa lamang ito. Ano palang nangyari matapos akong mawalan ng malay noon? Naalala niyang tanong dahil curious siya sa sumunod na nangyari noon. The police came. Nanlaban pa si Uncle kaya napatay ng otoridad. While Katya surrendered herself after she saw you na nabaril at nawalan ng malay. Tapos, she eagerly asked,
Nahalata yata ng binata na sabik siya sa kwento kaya agad ring itong nagpatuloy. I talked to Katya for closure and after that, lumipad ako ng ibang bansa kasama si Adam. Doon ako nagpatuloy ng therapy at nakahanap rin ng eye donor. Hindi napigilan ni Katkat na haplusin ang mukha ng lalaki. Brown na mga mata mo noon. Bagay sa'yo. Pero mas bumagay sa'yo ang kulay langit ng mga mata. Para kang Turkish actor. Kinikilig niyang anya. Hindi napansin ang biglang pagkunot ng noo ng kausap. Ano yun? Ha? Wala. Tuloy ang kwento, sir. Napapidlag siya nang tumabi ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Anthony intertwined their hands, not minding Adam and the bodyguards. You're the perfect one. Sambit ng binata. Nakatingin ang lalaki sa magkahugpong nilang mga kamay. Perpektong-perpekto ang mga kamay mo sa aking kamay. That's why, you're the perfect one for me. Hindi pala si Katya, kundi ang kanyang kakambal ang para sa akin. Hindi may tago ni Kathleen ang kilig. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka na ipinagdarasal niya na sana ay hindi napansin ni Anthony. Nawawala ka sa kwento, Anton. Huwag mo nga akong dramahan. Kunwari ay masungit na anya. Hinalikan muna ng binata ang kanyang kamay bago nagpatuloy. Inabot ng 6 na buwan ang physical therapy ko. 2 buwan bago tuluyang gumaling ang sugat sa mata ko dulot ng operasyon. At ilang buwan pang para asikasuhin ang negosyong napabayaan ko. Mabuti na lamang at nariyan si Adam para humalili sa akin. Swerte rin niya dahil nakahanap siya ng mapapangasawa sa kumpanya ko. Kasal na si Adam? Bakit? Dapat ba ikaw lang ang masaya? Masungit na singhal ni Adam sa hindi kalayuan. Natawa tuloy siya. Tuwang-tuwa dahil sa nalamang balita. Congratulations, Adam! Naku, sayang naman. Hindi ako naka-attend ng kasal. Siguro masarap ang handa niyo, no? Saka may Shanghai, kaya hindi ka nag-imbita. Sinadya kong hindi ka imbitahin. Pabirong sambit ni Adam. Nagsama talaga ng ugali nito. Love, focus on me please. Pilit ibinabaling ni Anton ang mukha niya mula kay Adam paharap dito. I love you, Kathleen. Seryosong sabi ni Anthony. Kinikilig ako eh. Bulong ni Katkat. Sapat lamang para ang binata ang makarinig. Malakas ang halakhak na isinagot ni Anton sa sinabi niya. Tinatawanan na ba ako? Tanong ng dalaga na nakakunot ang noo nito. Bahala ka nga dyan. Hindi ko sasabihin sa'yo na mahal din kita. Mas lumakas ang halakhak nito. Napansin din niya na maging si Adam ay natatawa. Tara na sa bahay niyo, love. Anyaya ni Anthony. Anong gagawin natin doon? Magtitinda... Nanlaki ang mga mata niya nang may maalala. Ay, leche ka. Paano mga paninda ko sa palengke? Nakalimutan ko na nang dahil sa'yo. Nako, nakakasira ka na naman kasi ng ulo at puso. Paano kung nakawin yun? Mapapalo ko ni nanay ng tsinelas. Don't worry, love. May tao akong iniwan doon para bantayan ang paninda mo. Hindi ko naman hahayaan na masira at mawala ang pinagharapan mo. Nangislap ang mga mata niya dahil sa sobrang kagalakan. Salamat sa pagpapatawad at pagmamahal, Sir Anthony. Anton will do, love. Masarap sa pakiramdam na tawagin mong Anton. Anton. Naghiwalay rin sila ni Anton matapos ang pag-uusap dahil may biglaan itong meeting sa kumpanya. Ayaw pang ang siputin ngunit pinanlakihan niya ng mata. Hindi porke at nagbago na ito ay pati ang negosyo ay pababayaan. Nay, tama na ang kakapunas ng mga gamit natin. Baka masilaw naman ang bisita natin. Ngayong araw darating si Anton para mamanhikan. Daming arte. Nabulungan kasi ni Adam dahil ganun raw ang ginawa nito sa mapapangasawa. Hay naku, Katkat. Hayaan mo na ako. Ayusin mo na lang yung mga niluluto mo at baka hindi masarap. Nakakahiya naman sa magiging manugang ko. Walang ideyang ina at ang mga kapatid niya na mayaman si Anton. Hindi niya sinabi. Ayaw niyang pangunahan ng lalaki. Paano ko maaasikaso ang magpaganda na kung abala ako dito sa pagluluto? Kainis naman eh. Baka pumangit na ako kakahalo dito. Huwag kang mag-inarte dyan. Mamamanhikan ba yun kung hindi lamang sa itsura ay aayawan ka? Kamu nga eh. Nakita kang sigaw ng sigaw sa palengke na halos lumabas na ang alangala at gulo ang buhok. Umayaw ba? Di ba'y hindi naman at hetong at mamamanhikan pa? Ang mga kapatid niya ay nakaabang na sa labas. Gusto raw agad makita at makilala ang lalaki.
Dahil iyon daw ang gusto ng ama nila noon, ang makilala ang kanyang kasintahan. Sila raw dalawa ang gagawa dahil wala na ang tatay nila. Gulantang ang kanyang ina at mga kapatid nang dumating si Anton. Kasama nito si Adam at ang asawa nito. Sinong hindi magugulat kung 5 magagarang sasakyan ang paparada sa harap ng munting tahanan? Sila na ba yan? O baka si Mayor lang ang namimigay ng ayuda? Wala sa sariling tanong ng ina ni Katkat habang nakasilip sa pinto. Mula sa 3 itim na van ay bumaba na ang bodyguards ni Anthony at bumaba naman ang 2 magarang sasakyan ng binata at si Adam kasama ang asawa nito. Magandang tanghali po. Bati ni Adam nang makalapit ito. Nagmano ito sa kanyang ina na tulala saka bumaling sa mga kapatid niya na nakanganga na lamang sa mga sasakyang dumating. At sa huli ay sa kanya. Love. Ninitaan niya ang binata bago binati si Adam at ang asawa nito. Ganda naman pala, Adam. Buti pinatulan ka. Biro niya sa lalaki na agad na bumusangot. Love, that's my secretary. Baka akong pahirapan sa mga papeles kapag inasar mo si Adam. Ay, ganun? Humagikik ang dalaga na makita ang pag-aalo ng babae kay Adam. Kung wala lang siguro ang asawa nito, ay baka marami na naman silang napagbangayan. Pasok kayo. Pasensya na kayo sa maliit naming tahanan. Hinging pasensya ng ina ng dalaga habang iginigiya sila sa maliit na sala. Bago hinila si Katkat patungo sa kusina. Hintik kang bata ka. Bakit hindi mo sinabi na mayaman pala ang mamanugangin ko? Eh di sana ay hindi puro kakanin at gulay ang niluto ko. Kathleen rolled her eyes. Ako ang nagluto, Nay. Hindi ikaw. Ano ka ba dyan? Masayang kumain ng tanghalian ang mga bisita. Kung inyo po sanang mamarapatin ay nais ko pong pakasalan ang inyong anak sa lalong madaling panahon. Pakiusap ni Anthony sa nanay ng dalaga. Ako ay hindi tutor sa inyo ng anak ko. Ngunit siya ang iyong tanungin kung payag ba siyang masakal, makasal sa'yo sa lalong madaling panahon. Napahagikik siya sa kaseryosohan ng ina, ngunit tatahimik na balingan siya ni Anton. Payag ka ba? Bakit naman hindi? Masayang sagot ni Katkat. Sa kabila ng kasalanan ay may kalakip na kapatawaran, malaki man o hindi, pagpapanggap man o katotohanan, iyon ay mananatiling kasalanan. Iba-iba ang tao, may mahirap magpatawad at may madali, katulad na lamang ng binata na piniling tingnan ang positibong larangan. Matapos ang usapan sa kasal ay nanatili ang dalawa sa maliit na kwarto ng dalaga. Nakaupo ang dalaga sa papag habang si Anthony naman ay panayang ikot sa kabuuan upang siyasatin ang silid. Bakit ang dami mong security na kasama? Usisa ni Katkat. Baka mamaya may mamaril na naman bigla dito ah. Diyos ko, takot na nga ako noon dahil akala ko mamamatay na akong virgin. Mahinang humalakak ang binata. Si Adam ang may pakana nun. Para na rin daw sa kaligtasan ng pamilya mo. Nagkibit balikat siya. For safety measures ang sabi pa niya. Mukhang mas matotroma pa nga si Adam kaysa sa atin oh. Nag-aalala lang yung kapatid ko na yun. Nanlaki ang mata ni Katkat dahil sa sinabi niya. Anong kapatid? Oh, hindi mo pa pala alam. Adam is my half-brother. Talaga? Kaya pala parehas kayong may tililing. What's tililing? Naiwang kunot ang noon ni Anton dahil hindi na sumagot si Katkat. Nagpatuloy siya sa pagmamasid hanggang sa mapadpad ang tingin niya sa isang kapirasong papel na naka-frame. Maiksing sulat na may pirma pa niya. Yan ang dahilan kaya hindi ko na tinangkang lumapit pa sa'yo. Una, wala na akong balita. At pangalawa, iniisip kong galit ka sa akin at ang kapal naman ng mukha ko kung magpapakita pa. Mahinang natawa ang binata. That them Adam. Kala ko kung anong importanteng papel ang ipipirmahan ko dahil urgent ang sabi niya. Ipina-frame ko para araw-araw kong maaalala na bawal akong lumapit sa iyo dahil malaki ang kasalanan ko sa iyo. Nilapitan niya ang dalaga na nanatiling nakaupo sa papag. Never mind the past, love. Sa ngayon, ang alalahanin natin ay ang ating kasal. Tara na nga sa labas. Baka ano pang isipin ng mga yun. Let's go. Wait. Napatingin si Anton sa damit na nakasuot sa isang unan. Kumalas siya sa yakap sa dalaga at dinampot ang unan. Saan mo nakuha ang shirt na to? Ha? Patagal na yan. Katkat sighed dreamily. May nagbigay sa akin nun sa palengke nung mabuhusan ako ng isda. Nagmamadali kasi ako tapos nabangga ako yung may-ari niyan. Pinahiram ako ng damit. Di ko nga namukaan eh. Nagalit pa nga pero
Sa huli ay pinahiram na rin naman na ako ng damit. So you're really the one, ha? Nang ibig mong sabihin? It was me, love. Ngumiting may galak sa muka at pag-amin niya. Ako yun. Ano naman ang ginawa mo sa palengke ng probinsya namin noon, Aber? Someone was chasing after me. Nagmaneho ako hanggang sa napadpad ako dito sa probinsya nyo. Iniwan ko ang sasakyan sa tabing daan at tumakbo papasok sa palengke hanggang sa mabangga kita. I was amazed by you. Nakalimutan ko na may humahabol sa akin na makita kita. May pasan kang planggana ng isda. Nagmamadali ako pero hindi ka babakasan ng pagod. Bagkus ay malawak pa rin ang ngiti ng nag-aalok ng isda sa mga mamimili. So I purposely bump into you. Napatingin siya sa malayo nang may maalala. That's why Katya doesn't understand me when I first saw her. Mahina siyang natawa. Tinanong ko kasi siya kung bakit nagbebenta ng isda sa palengke sa malayong probinsya, kung mayaman naman pala siya. Niyakap niya muli ang dalaga. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, nakita na kita. At papakasalan pa kita, love. I love you, Anton. Sumasayaw sa galak ang puso ng binata nang marinig ang katagang iyon sa dalaga. Nagkamali man siya ng unang minahal ay binayayaan naman siya ng babaeng ibabalik ang pagmamahal na iyon. Nagkasala man ito. Alam niyang may dahilan. Anthony chose to look on the positive side. Ayaw niya nang magtanim ng galit. Masama iyon. Natutunan niyang magpatawad mula mismo sa dalagang nagkasala sa kanya. Biktima rin kasi si Kathleen, kaya bakit siya magagalit dito? Biktima ng kasakiman at pagiging makasarili. Mahal din kita. Mahal na mahal kita. Taimtim na wika ni Anthony bago pinataka ng halik ang malambot na labi ng dalaga. Makalipas ang isang buwan, ikinasal si Kathleen kay Anton at naging masaya ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Nakalipat sila sa isang malaking mansyon at katabi ang isang mansyon para sa ina at kapatid ni Kathleen. Binayayaan sila ng isang baby girl na super cute, manang-mana kay Kathleen. Patuloy pa din ang pagtitinda ng mga gulay sa palengke pero hindi na sila ang nagbabantay dito kundi sila ang may-ari sa buong pwesto sa palengke na minamanage ng nanay ni Katkat. Naging masaya ang pagsasama nila Anton at Katkat at nasundan pa ng baby boy ang anak nila. Totoo nga ang kasabihan na ang pagmamahal ay walang pinipiling estado sa buhay. Basta't maging totoo ka at magmahal ng taos-puso at walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa nagmamahalan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Gulay Vendor Meets Disabled Billionaire. Kung nagustuhan mo ang kwento, baka pwede pong makahingi ng comment, like, share at subscribe at malaking bagay po ito sa paggawa natin ng mga content na kagaya nito. Hanggang sa muli, paalam!